Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa panibagong episode po natin, kaya let's all be excited po at patuloy nyo pong i-share itong link po na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo na nanonood po dyan. Ang ganda po ng ating tatalakayan ngayon. Ang tatalakayan po natin ngayon is all about the importance of breastfeeding. Kaya yung mga nagbabalak po ng mga yung magkakaroon pa po ng baby ay makikita nyo po yung kahalagahan ng breastfeeding po. Kaya let's all be excited at karagdagang impormasyon na naman po ito sa mga nanay po dyan at sa mga parents po dyan. Kaya patuloy nyo na pong i-share itong link po na ito sa mga kaibigan po ninyo. Alright, so I welcome po na po ang aking mga co-host po dito. Ang managagandang co-host ko si Doc Julie at walang iba kundi si Ma'am Baby Bagyon. Hello, good morning po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakarating na hindi umuulan. At maayos ang para walang cramps sa paa. At yun ay malaking pagpapala po sa akin yun. At sana nawa kayo ay nasa mga mabubuting kalagayan din, lalo-lalo na ang ating mga senior citizen. Alam natin na pag ganyang malamig ay alam na. Yung mga tuhod natin dyan. Anyway, good morning po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat dahil masyado akong naano kagabi. Oo, nabusog ang lola. Oo. At mga big time, may mga kaarawan. At kung sino man ang may kaarawan ngayon, happy birthday. At gusto ko lang din bumate sa mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Hello kayo dyan, ang mga area leaders at group leaders. At siyempre, binabati ko rin ang ating pastor. Alas 12, pa lang, ay may mga devotional na lumalabas. At napakalaking pagpapala yun dahil matutulog ka pa lang, ay meron ka nakaka-devotion. Yeah. At siyempre, ang aking mga mahal sa buhay, hello kayo dyan. At lagi na namang tumatawag ang aking mga apo. Jollibee. Yung Jollibee. Sabi ko, wala naman kayong mga sakit. Pag may sakit lang, ang Jollibee, para gumaling kagad. At siyempre, ang aking unico iho, hello BJ, at patuloy ka mag-ingat dyan, at nawa ay makabalikan na rin dito sa Pinas. At sino pa? Yung kapatid ko, pag-pray natin, gumaling siya. At patuloy pa rin daw nilalagnat. Yung si Owie, yung nasa San Miguel, Bulacan. At talagang niluluhod ko yan sa Panginoon. At kung sino man ang may mga karamdaman ay patuloy lang kayong magtiwala sa Panginoon na kayo ang pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. At yun lang po, maraming salamat. Good morning. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa aming po mga kapatiran na nandito na, nakasama po namin nanonood live sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Salamat po sa inyong walang sawa pong pagsama sa amin na isang oras pong talakayan ngayon tungkol sa breastfeeding ang ating pag-uusapan po. So very interesting po ito sa ating lahat ng mga nanay, lalo na yung mga nagbubuntis. At nagpapasuso pa rin hanggang ngayon. Tignan natin, malalaman natin ang mga advantages po ng breastfeeding po. At binabati ko rin po ang lahat ng ating mga kapatiran abroad. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ganun din po ang mga magulang ko na nandyan lang sa C5. Nanonood po sila ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo dyan. At wala pa naman tayong sineselebrate na may birthday ngayon, sir, no? So, ayun naman po siguro, kung meron nyo kayong mga katanungan, wag ko kayong mag-atubiling magtanong. Napakaganda po ng topic natin. Kung meron kayong mga hindi iintindihan tungkol sa breastfeeding po, maganda po. Magtanong ho kayo kasi directly pong sasagutin niya ng ating OB-GYN ngayong umaga.
At so yun lamang po at maraming salamat po muli at yun lamang po. Thank you. Ayan. So, alright. So, again, ay maraming salamat po sa mga live viewers po natin. Nag-aantabay po dyan. At tunay nga po na sasabi po nila na napakaganda po ng talakayan natin ngayong araw po na ito. Kaya let's all be excited po at patuloy nyo pong i-share itong link po na ito, lalong-lalo na dun sa mga nagbabalak na magkaroon ng baby para at least magkaroon sila ng idea patungkol dito sa breastfeeding po na ito. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo at magbibigay lang ng konting review si Ma'am Baby sa last time na tinalakay ni Doc Eugene. Kaya para at least magkaroon tayo ng konting idea dun sa tinalakay po niya. Sige po. Sige po, atin pong reviewin lamang ng konti po yung topic po last week ni Dr. Eugene, yung tungkol ho sa menopause. Kung natatandaan niyo po yan, ang menopause po ay kapag hindi na dumating ang ating monthly period ng sunod-sunod na 12 months. Yan, 1 taon po na hindi na dinatnan ng isang babae ng kanyang menstruation. Ayan po ay menopause na at hindi na siya nagbuntis within that year po. Pero kung sabi nga po ni Dr. Eugene, yung 11 months ay hindi ka dinatnan, tapos on the 12 month ay dinatnan ka ng iyong period, ibig sabihin, perimenopause lang po muna yon, hindi pa yun talaga ang menopause. Okay po, at sabi niya nga po ay ito yung nangyayari between 45 and 55 years old po ang menopause. And then, ang most common po na symptoms ng menopause ay yung, syempre, yung less frequent menstruation na po. Yung iba ay lumalampas na yung menstruation, minsan ay totaling wala na. Ayan, yung iba naman po ay every month meron pa rin menstruation pero heavier na po. At ang isa pang common dyan ay yung hot flashes. At yung iba, meron ding anxiety, meron depression, at very common din yung weight gain dahil nga daw po ay yung slow metabolism na sa ating katawan. So yan lamang po yung ibang reviews natin about menopause at pwede nyo po yung balikan sa ating YouTube channel kung gusto nyo po yung reviewin pa yung ibang symptoms at kung paano po i-manage ang menopause, pwede nyo po yung balikan. So yun lamang po and back to you, Sir Conrad. Alright, maraming salamat, Ma'am Baby. At muli ay nagkaroon po tayo ng idea dun sa tinalakay po ni Ma'am Eugene dyan sa menopause po na yan. Alright, so wag na po natin patagalin pa. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Hello po, Ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong pong lahat. Yes. Medyo makulimlim pero Yeah. mukhang nagliliwanag na po. Warning lang po. Huwag po kayong magpaulan. Kasi pag kayo'y sinipon, sasabihin Yeah. nila COVID na naman. Totoo po yan. Huwag po kayong magpaulan kung sensitibo po Yes. kayo. Meron naman pong payong dyan. Hindi Yun. nakakahiya pong magpayong. Ayaw po nila yata mabasa yung payong, Ma'am eh. Just to remind everyone, dapat alagaan natin ang ating kalusugan. Kasi Tama. sabi nga, ipakita natin yung ating pagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aalaga ng ating katawan. Kasi ito nga yung temple of the Holy Yeah. Spirit. Dapat ipakita natin kung tayo ay malusog, anong meron siya, di ba? Physically and most especially spiritually. Kaya dapat alagaan natin ang ating katawan, lalo ng ating kalusugan. Good morning po ulit. Ayan, maraming salamat po, Doc Eugene. Despite of your busy schedule, ay patuloy po na nagiging pagpapala po tayo dito sa impormasyong pangkalusugan at lalong-lalo na sa mga live viewers po natin. Kaya let's take this opportunity po mga kapatid po natin dyan na nanonood po ngayon na kunin po natin lahat ng pwede po natin makuhang karagdagang impormasyon dito sa tatalakayin po. All about the importance of breastfeeding. Sige ma'am, ibibigay ko na po sa iyo ang discussion. Sana nga po ay hindi lamang po ang mga kababaihan ang makikinig po nito, much more so yung mga asawa. Kasi Yeah. kailangan po ng suporta ng isang asawa sa pagpapasuso. Hindi po pagpapadede. Ito ay pagpapasuso.
it's the suckling. Mhm. Just to emphasize po, it's not sucking, it's the suckling of the baby. Ang kagandahan po nito kung parehong susuportahan po yung asawa sa pagpapasuso ay mas ma-encourage po, mas ma-motivate po yung mother na magpapasuso. At hindi lamang po advocacy ng Pilipinas, this is a worldwide advocacy. Yes. Because they have realized the importance or the benefits we can get from breastfeeding both for the mom and for the baby. So, umpisa na po natin. Breastfeeding benefits for the babies. One is breast milk provides ideal nutrition for babies. Wow, tama po yan. Most healthcare professionals recommend exclusive breastfeeding for at least 6 months or much longer. Can you imagine na yung breast milk is enough for the baby to survive for at least 6 months? Grabe, no? Wala po kayong ibibigay sa Yeah. inyong anak, kundi exclusively ay gatas lang po na galing sa Yes. ina. Hindi nga inire-recommend na bigyan po ng tubig. Milk lang po. Yeah. Wala na pong iba. Breast milk contains everything baby needs for the first 6 months of life in all right proportions. I just want to emphasize po yan. In all right proportions. So, perfect food, complete food for the baby. Matanong ko lang, ma'am, dun sa sinasabi mo, ma'am, di ba, hindi na kailangan po ng tubig, di ba? Or water. So, hindi, like for example, after magpa-dede po nung nanay, di ba minsan nila kailangan pa ng tubig? Hindi na po. No. Kasi Okay. liquid na po Wow. yun. Liquid na nga Amen. po yun. Grabe, no? During the first days after birth, your breast produced a thick and yellowish fluid called colostrum. Yun. If you observe or lalo na sa mga nakaranas na ng breastfeeding, ay yung sa una, ay patak-patak lamang po yun. Pero napaka-importante po yun. Wow. Kasi kung yung colostrum na yun, even less than a teaspoon, na lalabas po sa dibdib ng nanay is just enough for your baby. Oh. So, wag niyong sayangin. Yeah, Yung unang patak, kailangan po ng baby po natin. Yeah. It is high in protein, low in sugar, and loaded with beneficial compounds. It's truly a wonder food and never be replaced by milk formula. Any Yeah. preparation, Galing. it cannot replace the breast milk. Number 2, breast milk contains important antibodies. Napag-usapan na natin yung mga antibodies before. Pag sinabi nating antibodies, pangontra po. Yung ating immune system, pangontra po ng anong klaseng infection. Whether it be bacterial, viral, or fungal po. So, breast milk is loaded with antibodies that help your baby fight off viruses and bacteria, even viral, which is critical Grabe. in those tender early months. So, by that alone, how I wish I can motivate all mothers Yeah, to breastfeed tama their po. babies. This particularly applies to colostrum, the first milk. Colostrum provides high amounts of immunoglobulin A or IgA, as well as several other antibodies. Basta ang tandaan po natin, it is loaded with antibodies. When you're exposed to viruses or bacteria, you start producing antibodies that then go into the milk. It's immunity for the baby. So, kung meron man nagkaroon na ng infection yung mommy during pregnancy, meron na rin siyang inililipat na antibodies sa inyong baby. Pangatlo, breastfeeding may reduce disease risk. Respiratory tract infections, breastfeeding can protect against multiple respiratory and gastrointestinal acute illnesses. Bakit? Kasi ang kailangan mo lang linisin ay yung dibdib, hindi bote. Tama. Di ba? Linisin mo lang yung Correct. nipple mo. Siyempre, if you breastfeed, siyempre naliligo rin yung nanay.
Bakit decrease ang gastrointestinal acute illness? Yung gatas ay galing sa ina. Hindi galing. Tama po. Hindi galing sa baka. Mhm. 'Di ba? Oh. Imagine, ang i-introduce mo kaagad ay galing sa hayop. No. Tapos paglaki ng bata, sasabihin mo, hayop ka. Pinainom mo kasi ng gatas galing sa hayop. Ang gatas ng ina ay para sa anak niya. Ang gatas ng baka ay para sa Oo. baka. Oy, maliwanag po yun mga live viewers. Para talaga sa bata ang gatas. Yes. I have to emphasize that. Ang gatas ay para sa bata. Not for anybody else. Colds and infections. Babies exclusively breastfeed for 6 months may have a lower risk of getting serious colds and ear or throat infections. It follows. Diba? Understandable po. Sudden infant death syndrome. Breastfeeding is linked to a reduced risk of SIDS or sudden infant death syndrome, especially when breastfeeding is exclusively. Ang sudden infant death syndrome ay usually occurs during the first 4 months or 2 years and below, kaya sinabing sudden infant death syndrome, and it has been related to brain function. Meron pong problema po doon sa sleep at saka arousal. So, bakit sinabing reduce risk of SIDS during breastfeeding? Kasi during infancy, lalo na nung mga newborn, you have to feed the baby up to 12 times a day. So, mga every 2 hours ay padedehin mo yung iyong anak. Kaya napupuyat talaga. We have really to convince a mother kasi kasama na po yung puyat doon. Pero bakit bumababa ang SIDS? Kasi mayat maya nakikita niya yung kanyang baby. Okay. Kasi kung natutulog yung baby, tulog, di niya alam. Correct, tama. Hindi na pala natutulog yung kanyang anak, hindi nagigising. Tama, kasi unlike sa formula milk, ma'am, parang every 4 hours or 6 hours pa minsan bago gutumin yung baby. At saka minsan, ilalagay mo sa bibig niya. Nakakalimutan. Nakalimutan. Yeah, tama. Na-aspirate na. Mm-mm. Samantalang yung mother, the advantage of breastfeeding, if ever you are breastfeeding every 2 hours, ano yun, sabi nga nila, it can cause, it can induce sleep for the baby and for the mother. Yeah. Kasi ako nakaranas ng breastfeeding. Siyempre, nababawasan ka ng calories kaya nagiging sleepy ka rin. Allergic diseases. Breastfeeding is linked to a reduced risk of asthma, atopic dermatitis, and eczema. Of course, it follows kasi meron kang mga antibodies sa milk. Breast milk promotes baby's healthy weight. Breastfeeding promotes healthy weight gain and helps prevent childhood obesity. Kasi, ang iniinom niya ay gatas nga ng ina. Yung mga milk formula kasi, meron pong mga saturated fats. Yeah. So, yung sabi nga nila na yung breast milk ay nag-formula milk ay sabi nila na ampaw. Kita mo ang laki-laki ng bata. Correct. Pero pag ginawakan mo siya malambot, hindi yung muscles ang lumalaki. Baby's fed breast milk also have more leptin in their systems than formula-fed babies. Leptin is a key hormone for regulating appetite and fat storage. So, naintindihan nyo na po? Kung meron pa akong time, mama, merong explain sa ano. Breastfeeding may make children smarter. Ito dapat, isa pang motivation for mothers to Tama po. Breastfeed. Breastfeeding may help baby ace those tests. Sabi nga sa mga updates po ngayon ay increase neurocognitive scores for babies who were breastfed. Ang genetics natin, we cannot do away with it. We cannot modify, but at least we can enhance.
Mm. Di ba? Kung meron mang pinagmanahan, okay. Kung walang pinagmanahan, dapat lalo natin i-enhance. Kawawa naman. So, alam na natin yung mga breastfed babies before, Opo. Sino yung mga breastfed babies dyan? Neurocognitive ay yung ability to think, ability to reason, ability to concentrate, to collect information, and Wow. to understand and relate. Yung kung ano ang nakikita niya, naririnig niya, nababasa niya. So, dito pa lang dapat ma-motivate na po yung mga mothers na mag-breastfeed. Correct. The difference may be due to physical intimacy, touch, and eye contact associated with breastfeeding as well as nutrient content. Tama. Kasi during breastfeeding, may skin-to-skin contact. Hindi ka naman magpapasuso na hindi nakadikit. How can you... Parang mahirap yata yun, ma'am. Oo, kasi ang importante dito yung latching on. Yung latch on, yung bibig ng baby, ay mako-cover niya yung itim na part, yung areola. Hindi lamang po yung nipple. Pag sumuso ang bata, dapat cover niya yung buong itim na yon para lahat ay makuha niya. So, how can you imagine yung intimacy na wala kung ikaw Correct. nagbe-breastfeed? By that alone, at hahawakan pa ng yung anak, Nanay. yung dibdib. Opo. Minsan, pag malaki na yung baby, hahawakan niya pa yung breast mo para ipasok niya sa kanyang bibig. Okay? How can you imagine na yung bonding yung mag-ina? Correct. Yun. Habang lumalaki ang inyong anak, na-appreciate niya yon kasi yung warmth, ando na. So, again, how I wish I can motivate you. That's all for the baby, and now for the mommies. Breastfeeding may help you lose weight. Sinasabi ko na nga, sabi ko, I have a personal experience. Talagang Mabilis. papayat ka. Breastfeeding does burn more calories, and after 3 months of lactation, you likely experience an increase in fat burning compared to non-lactating mothers. Though the difference is significant, sabi nila, pero my personal Andam. experience kasi, when you breastfeed, you are losing 500 calories from breastfeeding. Wow. Grabe. Imagine that. Kung pinapasuso mo yung inyong anak, Walang maglulus ka galaw-galaw ng lang. 500 calories, wala kang ginagawa kundi magpasuso lamang. Correct. You are enjoying breastfeeding your baby, and at the same time, you are burning at least 500 calories a day. Grabe. So, di ba? Tapos, yung after 3 months of lactation, di ba? Habang lumalaki, lumalakas din, sumuso yung baby mo. So, lalong dumadami yung calories. Para ikaw ay mapapayat, you must have a caloric deficit each day. Para ikaw ay pumayat. Kaya lang, advice ko rin po, sinasabi ko na you are losing calories while breastfeeding. Baka sabihin nyo naman, kakain ako ng marami kasi Yun ako'y na. nagpapasuso. Ay, sabay kayong talalaki ng iyong anak. Breastfeeding helps the uterus contract. During pregnancy, your uterus grows immensely, expanding from the size of a pear to filling almost the entire space of your abdomen. Ma-imagine nyo po yan, kasing laki lang po ng maliit na peras. Pero pagka nabuntis ang isang ina, it can house Grabe, no? a 4-kilogram baby with all the amniotic fluid at yung placenta. So can you imagine how expandable the uterus is? After delivery, your uterus goes through a process called involution. Involution yung process ng pagliliit hanggang sa bumalik po siya sa kasing liit ng peras, which helps it to return its previous size. Yung oxytocin kasi, yung milk letdown, as the baby suckles your breast, yung lalabas po yung oxytocin, a hormone that increases throughout pregnancy and helps drive this process. Ibig sabihin, while the baby suckles, your uterus will contract, which will, yung padaliin pa yung pagliit ng iyong matres. Siyempre, pag lumait na yung matres, dililiit din ng iyong tiyan. Babalik ulit sa pagiging sexy. Mothers who breastfeed have a lower risk for depression, of course.
Postpartum depression is a type of depression that can develop shortly after birth dahil pagkatapos mga anak ng isang mother, bababa lahat yung hormones niya, which are usually high during pregnancy. Yung estrogen, progesterone, prolactin, lahat po yun. Pagkapanganak, babagsak lahat po ito. So, yung ibang mga babae, they cannot control themselves. So, nagdi-depress po siya na minsan, yung attention kasi na ibinibigay sa kanya during pregnancy ay malilipat dun sa baby. Pero kung ikaw ay nag-breastfeed, again, I just want to motivate every mother to breastfeed. Pag ikaw ay nagbe-breastfeed, magiging busy ka eh. Kasi every 2 hours, you have to breastfeed your baby. And the fact that you are feeding your baby, the baby is surviving through your breast milk, that's a great fulfillment and achievement on the part of the mother. So, magpasuso po kayo. Women who breastfeed seem less likely to develop postpartum depression compared to mothers who wean early or do not breastfeed, according to a 2012 study. Number 4, breastfeeding reduces your disease risk. Proven na po ito, breastfeeding seems to provide you with long-term protection against cancer and several diseases like high blood pressure, arthritis, high blood fats, heart diseases, type 2 diabetes. I can explain this, pero kukulangin tayo ng oras. Basta, importante, it will reduce disease risk for those mothers who are breastfeeding. Breastfeeding may prevent menstruation. Continued breastfeeding also causes ovulation and menstruation. Titigil. The suspension of menstrual cycles may actually be nature's way of ensuring there's some time between pregnancies. Yung tinatawag natin dito ay lactation amenorrhea method. So it's one of natural family planning. When you exclusively breastfeed, you will not ovulate because of high prolactin level. Kasi nagpo-produce siya ng milk. So, if you exclusively breastfeed, some mothers may even they may have no menstruation hanggang 2 taon if they exclusively breastfeed their babies. 2 taon pala, no? Yung iba. It saves time and money. Totoo Practical po yan. To top the list, breastfeeding is mostly free. Ano binibili, di ba? Totoo po. Barring expenses for any lactation consulting and breast pumps, by choosing to breastfeed, you won't have to spend more money on formula. Correct. Napakamahal. Experience ko to during nung maliit si Dominic. I was spending, kasi hindi naman ako na tuloy-tuloy, at least 5,000 a month for the milk. Eh di lalo na ngayon, mas mahal na ngayon. Opo. Calculate how much your baby needs to drink daily. Yeah. Di ba? Titimplahin mo palagi yon. Samantalang ang breast milk, walang overfeeding. Spend time cleaning and sterilizing bottles. Ay, grabe po Biro yan. mo, maglilinis ka, ipunin mo yung bote, tapos i-sterilize mo pa. Pag nagkataon, masusunog pa yung ini-sterilize mo. Pero ngayon, kasi uso na yung electric sterilizer, hindi na kagaya na pinapakuluan noon. Pero maglilinis ka palagi ng bote. Yun. Di ba? Samantalang kung ikaw ay nagbe-breastfeed, linisin mo lang yung dibdib mo. Yeah. Mix and warm up bottles in the middle of the night or day. Correct. Kailangan mong bumangon, wala na palang bote. Di maglilinis ka pa. Di ba mas puyat yon kaysa yung nagbe-breastfeed? Ilagay mo lang yung dibdib mo sa kanya, sabay na kayong matulog niyan. Yeah. Figure out ways to warm up bottles while on the go. Di paglalabas kayo, di ba? ang dami mong bitbit. Yung bote at saka yung sterilizer. Samantalang,
kung ikaw ay breastfeeding, ang bit-bit mo, yung dibdib. Mhm. Di ba? Tama. Oo. Ayun, oh. Sana meron po kayong, may time pa ba tayo? Opo, meron pa po, ma'am. Madami pa po. Meron kasing madalas na itanong ng mga mothers, is it safe to breastfeed if they are pregnant? Yung isang mother na nabuntis while breastfeeding, pwede pa din ba niyang ituloy ang Yun, opo, pagbe-breastfeed? magandang tanong po yan. Tama po. Pwede pa niyang ituloy ang pagbe-breastfeed? Yes. Ang warning ko lang po doon, kung meron po kayong history ng miscarriage or nakunan po kayo or preterm labor, we will not advise. Kasi during breastfeeding, di ba sabi ko kanina, yung Stimulate. oxytocin lalabas. By just suckling your breast, ay lalabas po yung oxytocin which can cause contraction of the uterus. Kaya hihila po siya. Pero kung wala namang pong mga risk factors na yon, wala pong hindi po namin ipinagbabawal ang breastfeeding. It's just that when you are pregnant, especially in the 5th month of pregnancy, ay nagde-develop na po yung mother ng colostrum. Diba? Sabi ko kanina may colostrum. Nag-iiba yung taste ng gatas. I have tasted my own breast milk because I was curious. Bakit kaya, ano kayong lasa ng gatas? So I tasted my breast milk. Hindi siya matamis, meron konting pero masarap yung lasa. Pero pagka may colostrum kasi, it doesn't taste good. Kaya pwedeng, doon pa lang, kung yung bata ay nagbe-breastfeed, medyo nag-iba yung lasa, siya na mismo ang magbo-volunteer na aayaw na. Pero kung hindi niya napansin yon at gusto pa rin niya mag-breastfeed, no contraindication, no problem. Wow. I have a doctor friend, a pediatrician, who got pregnant on the 7th birthday of her baby at yung anak niya ay nagbe-breastfeed up to 7 years old. Can you imagine? Si Colonel Trencio, yung asawa niya. Matindi, 7 years old. Oo, kaya during labor, nasa loob ng labor room. Para si Maki. During labor, sabi ng baby niya sa akin, yung anak niya, Ma'am, pwede bang pumunta ako kay Mami? Bakit? Gusto kong sumuso. Grabe. Oo. Dahil sa pediatrician yung kanyang mother. Okay. Oo, sabi ko gustong dumuso yung anak mo. Sige, ma'am, papasukin mo. Nagle-labor siya, nagpapasuso siya. Tindi. Ganon, can you imagine the beauty of breastfeeding? Yeah, opo. Na-appreciate ko doon. Talagang, sabi niya, pagkasuso ng kanyang anak, syempre, lalong nagkukontra, di ba? Opo. It helped. Tapos paglabas niya, salamat po, busog ka na? Opo, mamaya po ulit. Sabi gano'n. Kaya lang loko-loko. Loko-loko yung tatay niya. That's a joke. Iba na yung joke na yan. Hindi, Kaya, I just want to emphasize, we also have a pediatrician, an advocate of breastfeeding hanggang sa 8 years old ang kanyang anak. So, hindi pwedeng, ito ay motivator motivational speaker din po siya, advocating breastfeeding anywhere in the Philippines. Kaya kasama niya yung kanyang anak. The problem is, kung may mga special functions, kailangan niya ilalaki yung kanyang anak. Kailangan niya dalhin sa CR. Yeah. At saka pag nag-i-school na yung Oo, bata, kailangan diba? niya dalhin niya sa CR, breastfeed lang niya yung kanyang anak. Oo. Pero how can you imagine yung physical bonding nila, psychological, emotional bonding nila mag-ina? So, merong isang question. Kung yung gatas, sabihin niyo lang kung hindi na pwede. Sige ma'am, okay po. Kung yung gatas ay makakasurvive yung baby kahit na hanggang unang-una, why are we telling na hanggang 2 years old? 6 months exclusively exclusively breastfeeding, makakasurvive yung baby. But after that kasi, you have to incorporate solid food kasi kailangan niya na ng ibang nutrients. Pero ina-advise nga na up to 2 years old. Bakit? Kasi may ipin na yung baby. Na tendency niya, kakagatin niya yung nipple ng mother. Kaya ina-advocate namin na
hanggang 2 years old. Pero, ang tanong, kung yung gatas ng baby ay nakakasurvive, ay yung gatas ng nanay, nakakasurvive yung bata, pwede din bang gamitin ng adults? Did you ever ask why? Pwede bang gamitin yung breast milk? Yeah. Pwede bang ibigay sa adult? Marami na pong studies na yung mga muscle building, they are drinking milk. Breast milk. Kasi meron na rin po silang may study na ng Crohn's disease, autism, ganon. Kaya, by just that, ay sana ma-motivate po Yeah. kayo na Totoo po yan. mag-breast feed. Yet, kaya sabi ko, sana ang mga nakikinig, kung kayo man ay hindi na nagbe-breastfeed, kung narinig po ninyo yung pinag-usapan po ngayon, spread the news. Tama. Kasi ang tandaan po natin yung ABC ng breastfeeding. Una, antibodies. A. Di ba? Tama. B, bonding. Hindi kasi mapantayan ng bonding ng mag-ina yung nagpapasuso sa bote. Totoo po yan. Di ba? C, it's clean. Galing sa ano mo. D, digestion. Bakit madaling ma-digest? Galing sa nanay mo. E, enhance. Yung pagbawas ng timbang. Di ba? Yeah. F, it's free. You are not buying it. So, yun pa lang kung sana motivate po kayo na mag-breastfeed. Breast milk is best for your baby up to 2 years old. Ang gatas ng ina ay para sa anak, ang gatas ng baka ay para sa baka. Totoo po yan. Maraming salamat, Doc Eugene, sa napakagandang tinalakay mo po na yan, lalong-lalo na patungkol dyan sa breastfeeding po na yan. Yes po. Ang meron pong tanong kasi yung uso po ngayon ay bakuna. What if, di ba ako pwedeng magpabakuna kung ako'y nagbe-breastfeed? As far as yung studies po nila, isa pa lang po ang nire-recommend nila. mRNA, COVID vaccine, and that's Pfizer and Moderna, ang pwede sa mga breastfeeding mothers kasi hindi siya mag-infiltrate sa breast milk. Yan lang. Alright. So yun, take note po ninyo yun. Take note po nila yun sa mga ano. Kasi ano yan, concern din po talaga ng mga breastfeeding moms po yan. Yeah. So may katanungan po dito, ma'am, si Ma'am Sheila Jaramillo. Wait lang po, hanapin ko lang po. Ayan, sabi po ni Ma'am Sheila, Ma'am, good morning po. Ask ko lang po yung isang member po namin na may ngipin na po yung baby niya, nanggigigil po. Advice po kung paano ma-stop po. Thanks. God bless. Akala ko sasabihin nyo, paano pag yung baby, pagka panganak ay may ngipin na? Tinatanggal po yon. Kaya binubunot po kaagad yun. Pero, meron talaga makukulit na bata. Diba? Yan ang isang maging problema sa breastfeeding. Lalo na yung mga nangunguna, yung breast sore, magsusugat po yan. Kahit wala pa siyang ipin, yung constant suckling kasi pwedeng mamaga siya. Pero, i-advise po namin, wala kayong ibang panglinis dyan, kundi soap and water. Huwag nyong lagyan ng gatas, kasi yung sugat, lalagyan ng gatas, it's a good nidus for infection. Kung namamaga po siya, warm compress lang, or talaga, linisin nyo lang, maggagaling po yan. Huwag nyo pong expose, kasi pagka may dumapong dumi, siyempre, magkakaroon po kayo ng infection. Kung magkaroon kayo ng mastalgia, yung lalaki yung breast nyo, ituloy pa rin yung breastfeeding, mag-inom lang kayo ng antibiotic. Ngayon, kung yung batang makulit at kinakagat niya, edi paluin mo. Yeah. So, disiplinahin pa rin, ma'am, no? Discipline kasi
Yung aso nga na, ititrain eh. Yeah. Lalo na yun kung most probably nakakaintindi na yun kung talagang na ano na. So, Oo. pwede Explain pong mo lang. turuan. Explain Explain mo. lang na wag mong kagatin, wag kang manggigil. Kasi masakit para sa akin. Opo. O kung hindi mo tigilan, papaluin Yeah. mo. Kasi sabi niya, ba't nga ako pinapalo? Kinagat mo eh. Yeah. Oo. So again, another ano pa rin yun, banding ulit ng nanay at saka nung anak. No? Oo. So, yun po Ma'am Sheila, i-advise nyo na lamang po. Kasi nga, tulad nga po na sinasabi ni Doc Eugene, mantakin nyo po yun, 8 years old na or 7, tama po ba ma'am? Nandun pa rin po yung discipline nung bata. Kaya, kaya po yan ma'am, i-explain lang dun sa bata na wag kagatin. Kasi minsan baka nga minsan pag kinagat, tinatawanan pa, di ba? Kaya big sabihin baka akalain nung anak na okay lang, gagawin ko ulit, di ba? So again, disiplinahin nyo rin po. At then, ang pinopromote po natin dito, huwag po itigil. Hanggang sa yung bata na lang po siguro yung umayaw. Yun yung pinakamaganda po, di ba ma'am? Yung bata yung aayaw, hindi po yung nanay yung aayaw. Kaya lang kasi minsan dahil nagiging sagabal na sa nanay, naglalagay sila ng sili sa nipple para ayaw na ng bata. Pero I will not advise that. Yeah. Kasi yung economically, Yeah. di Totoo po. ba? Laki ng ano. Ang laki-laki na matitipid mo. Hindi ka nabibili ng bote, hindi ka nabibili ng sabon na panglinis, hindi ka bibili ng sterilizer, hindi ka bibili ng milk formula. Pagbili lang ng milk formula, pupunta ka doon. O, di ba? Ang laki-laking savings Tama sa po. breastfeeding. Saka parang ano yan, di ba ma'am? More on kabag pa yung ano eh. O yung colic. Oo. Opo. Kasi nga, the baby cannot fully digest kasi may kasing Yeah. na hindi kayang i-digest. At isa pa, na you should appreciate. If your baby is exclusively breastfeeding, pag lumungad, hindi tama. mabaho. Opo. Hindi mabaho. Saka parang less nga yung lungad talaga dyan eh. Kasi hindi talaga. Kasi Opo. hindi galit yung tiyan mo, tiyan ng Opo. baby. At saka malambot ang dumi. Yeah. Pati yung amoy ng dumi, hindi kasing baho pagka milk formula. Marami po nagpapasalamat dito tulad po ni Ma'am Estela Islawan. Sabi niya po, Ma'am, yung anak ko po, 5 years old na, nag-dedede pa rin daw po. So again, Ma'am Sheila, ito 5 years old, malamang sigurado ay talagang disiplina po ito, no? Sabi nga rin ni Ma'am Cyril Ampig, no? Sabi niya, ako din po ma'am, late na natigil mag-milk, natigil sa pag-milk, nagbabaon sa school nursery ako. Okay, processed milk, baby bottle. Hindi. Oo. Sasabihin ko sana, Cyril, sinira mo yung lecture ko. Late na daw siya natigil, no? Sabi niya. Kasi breastfed babies ay decrease yung obesity. Ito, sabi naman po ni Ma'am Ellen daw po, sabi niya, wow, breastfeeding is the best for babies. I have 4 children. All of them are breastfed. No? Kaya pala sila matatalino. Kaya pala sila matatalino. Opo. Ellen Hermosura. Oo. Opo, Ma'am Ellen Hermosura po nag-share po dito. So, yeah, if you have any experience po patungkol po dyan sa breastfeeding, patuloy niyo pong hikayatin yung mga kapatiran po natin na nanonood po dito na sila po ay mag-breastfeed sa kanilang mga anak. Ganun din si Ruth. Yan Opo. din. Thank you so much po, Doc Eugene Mendoza, for this information. Big help po sa akin na first time ma'am, breastfeed po si baby ko. Amen. Yan. So again, so kung meron po ay mga questions po diyan no sa patungkol po diyan sa breastfeeding po na yan ay patuloy niyo pong ilagay po dito. Ito si Ma'am Pevi Ayan, Lagod. sige po. Ma'am Eugene, may tanong po ako. Pwede po ba magpa-breastfeed ang nanay sa ibang baby? Kasi po iniwan muna sa kanya. Thank you po. Yes. Yeah. Kasi yan ang maganda kung motivated po yung mother. Even in the nursery sa OB, hindi Yeah. kagad kasi lumalabas yung gatas. Mga 3 to 5 days yung iba, lalo na yung mga CS. Kasi kung nag-labor, mas madaling lumabas yung gatas. Kasi yung milk letdown, yung oxytocin, during labor, Okay. mag-ano na siya ng gatas. Yung iba hindi. I experience myself during, may kasabay kasi si Dominic
na napanganak. Nagbe-breastfeed na ako, umiyak yung baby, dinala nila sa akin. Meron akong pinadede while in the hospital. Ang ano lang po, motivation pa rin po kung sino yung magpapasuso sa kanya. Kasi kung sagabal sa kanya, baka dahil nawala na yung sanang nanay, ako magpapasuso. Yung ganon. Dapat there must be empathy and concern on the yung sa nanay na yon. Yeah. Ano yung magpapasuso. So hindi ma'am talaga totoo, like for example, pag wala talagang gatas, hindi talaga sinasabi kasi na wala akong gatas eh. Kaya hindi na tinuloy yung pagbe-breastfeed, ma'am. Kaya nga, during prenatal period, minimotivate na po natin kasi mind over matter yan. Kahit pa anong motivation gagawin mo, ayaw ko. Hindi lalabas yung gatas. Oh, alright. Hindi lalabas yung gatas. Kayo, the more motivated the mother is, the more milk production. Lalo na yung mga working Yes. mothers. Pero alam nyo, dahil sa advocacy na to, even working mothers, nagdadala sila ng breast pump. Yeah, ganyan Ilalagay ginagawa ni nila. Christy dati. Tapos ipapadede sa mother. Pero as much as possible, kasi ma-appreciate yung baby, Yeah. yung nipple, Yun. hindi yung chupon. Chupon. Okay, ma'am, tsaka yung banding nila, di Oo, ba? Yeah. oo. Banding nila Makikita nyo na pag sanay na yung baby, hindi siya, kahit isuksok mo pa, yung battle. yung bote ayaw. Opo. niya. Ayaw. Gusto pa rin sa Sa nanay. sa breast ng Oo. nanay. Yan, sabi rin po ni Ma'am Nelia po dito, yung 5 anak din daw po niya ay breastfed din. So again, no, salamat Kami, po. 8 magkakapatid, all of us Breastfed. were breastfed. Wow. So again, kung meron po kayong mga mga karanasan po patungkol po sa breastfeeding, ay ilagay nyo lamang po dito para at least makamotivate po tayo ng mga nanay po dyan na tangkilikin po nila ang breastfeeding. Minsan kasi parang tawag nito, status symbol na ang ginagawa kapag formula. Ito ang ito ang gatas ko sa sa anak ko. Itong brand na ito. Mamahalin yan. Ipagmamalaki pa. Oo, 'di ba? So, again, hindi po ganoon 'yun. Wala na pong tatalo sa gatas po ng ina, no? Kaya patuloy niyo pong yan, tangkilikin. Tama yung sinabi ni Sir Conrad, walang tatalo sa gatas na Yeah. ina. Kasi merong walang tatalo sa Oo, tama. Hindi ako naniniwala doon. Walang tatalo sa gatas na ina. Yeah, totoo po yan. Alright, so habang naghihintay po tayo ng mga karagdagang katanungan po dyan, ay i-announce muna ni Ma'am Baby yung mga winners sa ating promo. Okay, so ito po ang mga winners natin na nanood po kahapon. Walang iba, nangunguna pa rin ang mga taga South Border. Meron po silang 35 viewers kahapon. Pangalawa po ang Makati West. Meron silang 39 viewers. Wow. At dalawa po ang number 3 natin, ang South Family at ang Western Union. Yun, oh. Meron silang 27 viewers kahapon. And then, ang East Family, meron namang 24 viewers kahapon. At dalawa po ang number 5, ang Southeast at ang Antipolo Marikina, meron po silang 19 viewers kahapon. So, yan po yung mga 5 areas po na nanalo na tigwa 100 pesos. At number 6 po ang Southwest, meron po silang 18 viewers. At ang Central Family, meron pong 15 viewers. Sila po ay nanalo naman ng 50 pesos. Congratulations po! Alright, so again, maraming salamat po at congratulations sa mga nanalo. Oo, Alright, meron meron pa po ditong isang question galing po kay Ma'am Nova Senyo. Sabi niya po, Doc, okay lang po ba na magpadede halimbawa po may lagnat po ang nanay? Pwede po. Kung yung may COVID nga po, pwede. Pwede siyang magpasuso. Pero siyempre, yung protocol, naka-gloves, naka-PPE yung mother, pasusuin niya, linisin lang yung dibdib. Pero kung may lagnat ka, uminom ka ng paracetamol. Ayan. Inom ka lang, padidihin mo yung nanay mo. Kung may TB ka, Pwede ka rin magpadede. Hindi contraindication po yun. Wow, Kasi grabe, not all no? drugs Galing. will infiltrate the breast milk. Ang galing. Yung mga, for example, hindi pala. Yung mga nagpapasuso tapos inom ng Methenamics, mga pain reliever, okay lang. Tsaka yung paracetamol. Last question ko na po, Doc. Like for example, yung nanay po mahilig mag-inom ng kape or soda, mga ganyan. Is there any parang effect doon sa ilalabas niya? Ganito po kasi, kung yung gusto mong disiplinahin yung
anak mo, disiplinahin mo rin yung sarili mo. Yun. What's bad for you is also bad for your baby. Yan. Kasi malamang sa malamang man pwedeng maano, no? Alright? So, napakaganda po nun. Sana nakuha nyo po yun kasi may mga nanay po talaga dyan na hindi rin talaga madisiplina rin habang nagbe-breastfeed. Kaya, ano yun po yun, i-take note nyo po yun na sana kung ano yung gusto nyong sustansya rin na mailabas, dapat masustansya rin yung kinakain. Oo. Oo. Yung motivation nyo palagi, yung breast milk ko is for neurocognitive Yeah. function ng baby ko. Tama. So, dapat kainin ko yung masustansya. Yun. Tama. Alright. Yung mga nagbibisyo, dapat hindi, ano? Oo, wala na po Wala talaga dapat. dapat yun. Itigil po dapat yun. Kasi siyempre, amoy pa lang eh. Oo. Di ba? Yung amoy pa lang ng sigarilyo, tapos enyo, nagbe-breastfeed ka, maamoy ng baby mo. Nakakaawa yung mga yon. Kasi Yeah. yung second hand smoke, Opo, yeah. napupunta sa baby. It So- will retard growth. Yeah. So, wag po sana, tanggalin na po natin yung mga bisyo na yan, no? Lalong-lalo na doon sa mga nagbe-breastfeed po. Alright, so again, wala na po mga katanungan po dito and I really hope na marami po kayo natutunan dito sa tinalakay po natin all about the importance of breastfeeding po. Maraming salamat po, Doc Eugene, sa pag-guest po na dito sa impormasyong pangkalusugan. Alright, so bago po tayo magtapos kasi naabot na tayo ng ating oras, no, ay bibigyan ko lang ng huling pagkakataon makabati ang aking mga co-host po dito. Sige, Ma'am Eugene, kayo po muna. Muli, sana na-motivate po kayo na mag-breastfeed. Lalo na po yung mga taga-team preparation. Sana na-motivate po kayo, mga babae at lalaki, kasi kailangan po ng suporta ng inyong mga magiging asawa. Kung ayaw man ng ang mother mismo, dapat ma-motivate po ng kanyang asawa. Sana naging pagpapala po itong lecture na to. Sigurado po yan, Ma'am, sigurado. Maraming salamat po ulit sa pribilehiyo. Good morning po. Alright. Salamat din at yung mga natutunan natin mga benefits. Yeah. Napakahalaga nun para sa ating mga mommies tsaka babies. Totoo po yan. Ano na tayo, breastfeeding na tayo. Yeah. Yes, Ma'am? Ayan, maraming salamat po muli. Thank you, Dr. Eugene, sa iyo po sinare sa amin. So, meron pa rin pagkakataon yung mga naunang di na-practice ang breastfeed. Opo. So, yung mga susunod nyo pa hong mga babies, so, pwede nyo pong i-practice yung breastfeeding at napakahalaga po ng suporta ng inyo pong mga asawa. At see you again po tomorrow. Usapang impormasyong nutrition po tayo bukas. Yun lamang po at remind ko po pala yung mga magpapasa po ng entries para po sa ating nutrition bukas. For dinner naman ang ating entry, high fiber and low cholesterol po ang ating requirements at saka pang masa po. Ayan, Yun. thank you and see you tomorrow. Alright, so again, maraming salamat po muli. At tulad nga ng sinabi ng mga baby, huwag niyo pong kalimutan na mag-submit po ng mga entries po ninyo para po bukas. Alam ko wala pa yata, ma'am, pero sana, no, within this day ay patuloy niyo pong i-submit yung mga entries po na yan para at least hindi pinbiro yung papremyo po na yan, no? Kaya maraming salamat po at muli sana marami po kayo natutunan diyan. All right? So, wag po kayong alis diyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.